Ako si Alice, 19 anyos, nakatira sa tahimik na baryo ng Bahaghari. Simple lamang akong anak pero masipag. Marami ang nagsasabi na maganda daw akong dalaga. Marami ang nanliligaw sa akin at isa na roon ang mayamang biyudo sa aming lugar na si Don Gorio. Sa kabila ng matatamis nitong panunuyo ay hindi ako nag-atubili na tanggihan ang pag-ibig nito kahit alam kong hindi nito iyon matatanggap. Oo, at may pangarap akong marating sa buhay pero hindi ko magagawa ang pumatol sa matanda kahit ubod pa ito ng yaman. Palaging maaga akong umaalis ng bahay. Bago kasi pumasok ng eskwela ay idinadaan ko muna ang ilang gulay na itinitinda ni nanay sa palengke. Palagi nila akong pinipigilan ni inay dahil madilim-dilim pa kapag ako'y umaalis. Madalas nakikita ko sa kanyang mga mata ang takot kapag pinagmamasdan niya ako pero puno ng pag-asa para sa akin. Mag-iingat ka palagi anak ha. Alam mo namang galit sa atin ng Don Gorio na iyon dahil sa pagtanggi mo sa kanya. Iyon ang madalas na paalala ni inay na tinatanguan ko naman. Ngunit isang gabi, habang ako'y pauwi galing eskwela, biglang may humintong van sa aking tapat. Ilang lalaki ang lumabas at pilit na ipinasok ako sa sasakyan. Nabalot ako ng takot at pilit na nagmatigas. Pero tuluyan na din akong nawala ng malay nang suntukin ng isang lalaki sa sikmura dahil sa pagiging maingay ko. Nang ako'y magising ay nasa isang silid ako. Nakatali ang mga kamay at paa sa mga kantuhan ng kama at walang anumang saplot. Si Don Gorio ay nasa gilid ng kama at parang demonyo na malakas na tumatawa. Ayaw mo sa santong dasalan, hindi ba? Kaya sa santong paspasan kita kukunin. Kung sana ay tinanggap mo ako noong Maginoo pa akong nanunuyo sa iyo, di sana ay isa ka na ngayong reyna. Pero dahil nagmatigas ka, ay aalipinin kita sa kamang ito. Takot at pandidiri ang aking nadarama na mga oras na iyon sa nakatakdang maganap. Pero alam kong wala akong magagawa. Nagsisisigaw na lang ako at nagmamakaawa habang nilulutay ng demonyong Don ang aking kabataan. Maawa ka Don Gorio, pakawalan mo na ako, hindi ko na kaya, hindi naman ako magsusumbong. Patuloy ako sa pagmamakaawa, subalit bingi na siya. Ako ang batas sa bayan na ito, Alice, kaya't maling-mali ka na tinanggihan mo ako. Sa halip na reyna ka sana ng bayang ito, ay isa kang maruming babae ngayon sa paningin ng lahat. Nagpakasasa sa kabataan ko ang hayok na Don habang ako ay nakatali ng patihaya. Isang malakas na sigaw na lang ang aking nagawa nang maramdaman ko ang malakas na pagpasok sa akin ni Don Gorio. Ang sarap mo, Alice. Nakakabaliw ka. Ang lambot ng katawan mo. Daing niya habang ako ay nagmamakaawa na sana itigil na niya ang ginagawa. Pero patuloy pa rin siya sa paggalaw sa ibabaw ko. Wala akong laban hanggang sa napasigaw siya nang marating niya ang rurok ng kanyang tagumpay. Ilang buwan din akong ikinulong sa silid na iyon ni Don Gorio. Wala namang magawa ang aking ina sapagkat ang lahat ay takot kay Don Gorio. Nagulat na lang ako ng isang araw na ipinahatid ako ng Don sa aming bahay. Makalipas ang ilang linggo ay may napansin na kakaiba sa akin si inay. Alice, anak, bakit ka nagsusuka? Bakit ka namumutla? Buntis ka ba anak? Napaiyak si inay habang nagtatanong. Inay, patawad po. 2 buwan na akong hindi nagkaroon dahil sa kawalang hiyaan ni Don Gorio. Niyakap ako ni inay, puno ng luha ang aming mga mata. Huwag ka nang umiyak anak, wala kang kasalanan. Ang hayop na iyon ang may kasalanan. Pagtulungan natin ang pagbubuntis mo anak. Kumalat sa baryo ang aking pagbubuntis at hindi ko maiwasan na minsan ay maririnig ko pa ang salita ng mga taong mapanghusga.
Hay nako, ang sabi ko na nga ba, malandi kasi, kaya nabuntis. Usapan ng mga tsismosa, kahit mahirap, pinili ko na ipanganak ang bata sa aking sinapupunan. Hindi kita itatakwil, wala kang kasalanan, ikaw ang magiging lakas ko ngayon. Mahal na mahal ko ang aking anak na pinangalanan kong Anton. Lumalaki si Anton na masayahin. Mahirap man ang buhay, pero puno na kami ng pagmamahalan. Inay, bakit wala po akong tatay? Bakit palaging ikaw lang? Isang araw ay tanong ni Anton. Anak, sapat na nandito ako at ang lola mo. Mahal na mahal ka namin. Ngunit isang araw ay narinig ni Anton ang usapan ng mga lasing sa bayan. Aba, anak ni Don Goryo yang si Anton. Napakayaman pala ng batang yan. Kilala ni Anton si Don Goryo. Ito ang batas sa aming bayan, ang pinakamayaman. Nang umuwi si Anton sa bahay ay hinarap niya ako at tinanong, Inay, totoo ba? Si Don Goryo ang may kagagawa ng lahat? Siya ang gumahasa sa iyo at nagkulong sa mansyon nito. Iyon ang sabi ng mga nag-iinuman na dati niya mga tauhan. Anak, patawarin mo ako. Ayokong malaman mo pero oo, siya ang dahilan ng lahat ng sakit natin. Siya ang dahilan kung bakit tayo kinukutya ng mga tao. Hayaan niyo, Inay. Mag-aaral po akong mabuti. Ibabagsak ko si Don Goryo. Pagkatapos ng high school ay naipadala sa isang kilalang pamantasan sa Maynila si Anton. Dahil nakatapos siyang valedictorian, naipasa niya ang pagsusulit para sa Fall Scholar. Sa mabilis na paglipas ng panahon, nakatapos ng abugas siya at nakapasa sa board exam si Anton. Kaya nang makakuha ng lisensya bilang abogado, ay agad din na nagbalik sa lugar namin si Anton. Masayang masaya kami ng lola mo sa tagumpay mo, anak. Ipinagmamalaki kita. Masayang sabi ko sa kanya. Kumusta na po ba ang hayop kong ama, Inay? Tanong ni Anton. Gaya pa rin ng dati, anak. Lahat ng iligal na negosyo dito sa lugar natin ay hawak niya. At bali-balita na nangingidnap at nananamantala pa rin siya ng mga babaeng matipuhan niya. Ganoon ba, Nay? Magagamit ko iyon para maibagsak siya nang maiganti ko na rin ang ginawa niya sa iyo. Oo, at utang ko sa kanya ang buhay ko. Pero masakit na bunga ako ng kahalayan niya sa iyo. Kailangan niya pa rin magbayad at nang matigil na rin ang mga maling gawain niya. Ginawang lahat ni Anton para alamin ang mga iligal na gawain ng kanyang ama. Mabuti na lang at tinutulungan siya ni Carmen na kaklase niya sa Maynila at kapwa niya abogado. Malakas ang laban natin, Anton. Ma-provide na lahat ng tauhan ni Papa ang mga kailangan nating ebidensya. Handa ka na bang harapin ang tatay mo? Tanong ni Carmen. Handang-handa na, sagot ni Anton. Tuluyan ang nilabanan nila Carmen at Anton si Don Goryo. Magagaling din at batikan ang mga abogado nito, pero sa huli ay bumagsak din ito ng tuluyan. Pinasara ang mga negosyo ni Don Goryo. Nakulong din ito dahil sa pagka-involved nito sa illegal logging at nahalungkat din ang kaso niya ng pagpatay sa mga taong humaharang sa landas niya. Lumanta din ang mga naging biktima ng panghahalay niya. Nagtrabaho sa PAO sa bayan si Anton at niligawan din niya si Carmen na sanagot din naman agad siya ng dalaga dahil matagal na rin namang may gusto ito sa kanya. Isang araw ay dumating ang abogado ni Don Goryo sa aming bahay. Doon namin nalaman na 1 linggo na palang nailibing si Don Goryo. Inatake daw ito sa puso sa loob ng kulungan. May iniwan siyang sulat na humihingi ng kapatawaran sa aming mag-ina. Kasabay noon ay ipinamana kay Anton ang mga naiwan nitong negosyo at ari-arian bilang nag-iisa niyang anak. Sa kanyang pagkawala ay tuluyan ko na rin siyang napatawad dahil sa kapalastangan niyang nagawa. Magkasama kami ni Anton na dumalaw sa kanyang libingan. Pagkalipas ng 1 taon
ay idinaos ang kasal ni na Anton at Carmen. Naging masaya at tahimik ang pagsasama ng mag-asawa kasama ko at ang lola nila. Minsan ang isang mapait at madilim na karanasan na nagbigay ng malalim na sugat sa ating pagkatao ay nagiiwan ng bakas ng inspirasyon at pagmamahal. Katulad ni Alice, minsan man siyang nakulong sa isang 4 na sulok ng kwarto at pinalasap ng kademonyuhan, pero itinuloy niya ang mamuhay ng normal at hinayaan ang mga matang mapanghusga. Nagbunga man ang kalapastangang iyon sa kanya, pero iyon ang ginamit niyang lakas at dahilan para lumaban. Ang kwento ni Alice ay siyang paalala na anumang pagsubok ay kailangang harapin ng may tatag at tibay ng loob. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong pakikinig.